So you need to empower them not only in livelihood but including skills. We have to empower them on the rights of the women. Magandang araw po sa ating lahat. This is Councilor Danny Dayanghirang. Ang ganda ng Pilipinas. Mahalin po natin ito. Happy New Year sa ating lahat. Bagong taon, 2026. Sa mabuting palad po at sa awa ng Diyos, tayo ay nakaraos na rin sa 2025. Lahat tayo ay surviving sa hirap ng panahon. From mahal ang mga bilihin. But nevertheless, kahit paano, kung hindi man natin na-meet yung ating pamilya, nasa isip natin sila na ngayong Pasko ay nare-remember pa rin nila tayo at tayo na nare-remember natin sila. And yung iba naman ay physical, actual na nakakausap. But with the advent of all technology, nakakausap na rin natin sila sa cellphone at video call kahit anong layo nila. Ganun po ang Pilipino at ito po ang mga pagbabago sa ating mundo. Kaya lahat ng mga kalukuhan ay nakikita na rin ng mga taong sambayan ng Pilipino dahil sa social media at sa lahat ng technology. Pag-uusapan po natin ngayon itong topic ng women empowerment dito sa lungsod ng Davao. Yung lungsod ng Davao po ay malaki ito, parang probinsya ito, malaking city. Ang population namin abot ng mga 1.8 million na, going to 2 million residents. Yung mga botante po dito ay umabot na ng 900,000 voters, kulang-kulang na 1 million. Isang city lang yun, Davao City. Isa sa sektor na tinutulungan natin at very active tayo, itong women's group. Ang women's group po ay under ng City Social Services Development Office dito sa lungsod ng Davao. Just last month, naimbita po tayo bilang isang speaker po nila at nagkaroon sila ng top performer, yung talagang active, the most active women's chapter sa buong Davao City. Because of this, I would like to congratulate yung grupo ng first place, si Gina Liando ng City Poblacion A. Ito po yung first place. Yung second place ay galing sa aming distrito, sa Agdao, si Charmaine Cabanyog of Barangay Sentro. Yung third place naman ay si Lovely P. Loras ng City Poblacion B. At yung fourth place ay second district pa rin ay si Cecil Christine Inocencio, Barangay Tigato. Every year nire-recognize sila ng department ng City Social Services Office. By the way, iba yung city, iba yung department. Kasi para hindi po tayo ma-confuse, yung nagdi-distribute ng mga AX or ano-ano dyan ay national yan, under ng Department of Social Welfare. Yung City Social Services Office, ito po yung dito sa mga sektor na tumutulong. Ang ating programa dito ay nagkakaroon tayo ng mga livelihood project, nagkakaroon tayo ng physical fitness program, meron silang mga Zumba, yung mga women's group. Bumibisita sila sa ibang success story ng mga chapter ng women. Nabigyan po natin ng budget ito, nagbiyahe sila at nakita nila yung ibang sistema ng ibang women's group. But again, itong lahat, magsasucceed lang ito at pag may pagtutulungan. If we help each other, ito po yung isang pinaka-critical na pagtulong-tulong po. Sa laki ng Davao, we have to flatten. Ibaba po natin yung structure sa barangay level, then empower them. Anong ibig sabihin ng empowerment? Dapat may access sila sa desisyon. Sila mismo mag-decide. Then sila din mismo ang magpapatakbo ng kanilang organization. Then sila din po ang gagawa ng mga house rules based sa city rules and regulation. At sila rin po ang gumagawa ng mga activities. So we just empower them. But you know, sa hirap ng panahon, karamihan ng mga kababayanan na women's organization ay nagkukulang ng budget. So in the past, meron akong programa na manicure and pedicure program, cosmetology. Tinuturuan, nagbibigay ako ng honorarium sa yung mga marunong na. Tinuturuan yung mga kababayanan magkaroon ng marunong mag-manicure, pedicure, gupit ng buhok, parlor. And surprisingly, isang business, pumunta ako sa isang mall, may lumabas na isang babae, sabi niya, Councilor, nakita pa ka sa labas. Salamat, ikaw tong nag-training sa amo. Karon meron na siyang permanent work. So you need to empower them, not only in livelihood, but including skills. And also, we have to empower them on the rights of the women. Yan po ay tinuturo natin sa kababayanan, ibaba mo yung istruktura dahil malaki. Hindi mo kaya dito sa taas, dito sa
sa taas, parang ikaw yung nagpapatakbo, hindi mo kaya yan. So you have to delegate, decentralize, then empowered. So ano yung empowerment? The right for them to decide. Sila mismo magde-decide. The right for them to, sila mismo yung maghahanap ng mga sources of funds kung saan nila gagawin. Sila mismo magpapacilitate ng training. Kasi karamihan nito, ang nagtatrabaho yung husband, yung wife, wala. Nagbabantay ng bata, and very idle sila. So, kaya yung iba, naging creator na lang sa Facebook, kahit ano-ano lang para makapagdagdag ng income ng pamilya. But in the case of Davao City, under our office, nagtuturo po tayo ng livelihood, cosmetology, manicure, pedicure, parlor, and iba-iba pa. At yun po ang tinuturo natin sa mga kababayan natin. Tuloy po tayo sa pakikibaka para sa magandang buhay, para sa magandang Pilipinas. Huwag po tayong mawala ng pag-asa. Tuloy po. We were able to survive on 2025 and sa 2026 this year. At tulong-tulong po tayo. Tulungan po natin yung gobyerno. At ipagdasal po natin na yung gobyerno dapat open-minded sa mga nangyayari sa ating bansa. Hanggat sa muli, this is Councilor Dayang Hirang. Welcome 2026. Bagong taon. God bless Philippines. See you next time. Bye-bye for now. A political analyst, Danny Dayang Hirang, shares his commentaries and analysis on the latest issues. As a veteran public servant, offering his insights and critical thinking. As an educator, he speaks the truth that matters. Our seasoned legislator, Danny Dayang Hirang, is live every Monday, Wednesday, and Fridays at 6:30 to 7:30 p.m. via Facebook. Follow us on our social media platforms for more details. Mahalin natin ang Pilipinas.